Kahit graduate na ng high school, marami pa rin daw sa mga kabataan ngayon ang itinuturing na functionally illiterate. Ano nga bang dahilan nito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. 60% performance tasks, 20% written works, at 20% para sa quarterly assessment. Dito umiikot ang grading system ng mga estudyante. Ayon sa isang principal, dito sila bumabase kaya marami ring nakakapasok sa honor roll. Yun nga lang, hindi pa rin daw nito masasabi na kaya ng tapatan ng Pilipinas ang academic performance ng ibang bansa. Lalo pat lumabas sa datos na ipinresenta ng PSA sa isang Senate hearing makailan na lagpas 18 milyong Pilipinong nakatapos ng secondary education mula 2019 hanggang 2024 ay kinokonsiderang functionally illiterate. Ibig sabihin, mayroon mang kakayahang magbasa, magbilang at sumulat ay may problema pa rin sa pag-iintindi ang estudyante. Nabuksan tuloy ang usapin kung deserving ba ang mga ito sa matataas na marka na nakukuha. Kinukumpit ng mga teacher paano talaga yung performance ng bata. Sinunod natin yung grading system at sila yung nag-qualify na makareceive ng yun with honors, with high honors. So they deserve that. Nagkaroon lang tayo ng problema actually when we compare those who have these awards to the learners of other countries. So parang hindi pala akma. Kaya kailangan daw matutukan ang teaching and learning methods sa mga school para matiyak na may natutuhan ba talaga ang estudyante base sa kanyang mga ipinasang projects o test at hindi lang basta para pumasa o makakuha ng mataas na grades. Nabanggit naman ng presidente ng QC Public School Teachers Association ang dilema nila na kahit hindi pa gaano mahusay ang isang estudyante ay kinakailangan daw nilang ipasa. Wala po kaming choice na kailangan po talaga namin ipasa yung mga estudyante dahil yan po ang sinasaad sa matatag curriculum which is mass promotion po. Kaliwat kanan po ang pagrereklamo ng mga magulang once na ipinagsak po namin ang mga estudyante namin. Tinitiyak naman ng DepEd ang pagsasagawa ng hakbang upang masolusyonan ang mga problemang ito at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng literasiya sa bansa. Kaya hiling ng mga nasa sektor ng edukasyon, dagdag tulong sa pasilidad at suporta sa mga guro at pag-agapay ng mga magulang sa pagpapatuloy ng pagkatuto ng mga estudyante sa kanilang mga tahanan. It's very sad to say na parang pinahihina natin, no? Yung mga bata, binibaby natin masyado. Dapat nga sabi, mas mahirap ang pag-aaral kaysa sa actual na buhay. Dahil pag pinadali mo yung pag-aaral, pag in-apply sa buhay yan, it's really difficult. May katagang grades are just numbers. Pero hindi raw ito ibig sabihin na dapat makampante ang mga estudyante sa hindi magandang performance sa school o kaya naman ay makipagkompetensya para lang sa grades at hindi sa tunay na pagkatuto. Mobile Journalist Merrimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.